Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa pagtitipon natin sa banal na pagdiriwang ito, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ay makapangyarihang Diyos at Prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ay anak ng Diyos at anak ng mahal na Birheng Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ay nakaluklok sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming lumikha at tagapagligtas, niloob mong magkatawang tao ang iyong salita sa sinapupunan ng laging birheng si Maria. Sa pag-ako ng iyong bugtong na anak sa aming pagkatao, pagindapati nawa kami sa iyong pagkadiyos ay makasalo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi,
Kayo, mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leyon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, liyong nahihimlay. Walang mangangahas, lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang dumatal, ang tunay na haring dito'y magtatangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain nawa niya'y umanlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap. At ang mga taong walay, kupkupin ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo ang lahat. Karunungan ng may kapal, tanay yung pangisiwaan, halina't kami turuan.
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang simula ng bumbuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Buos, at naging anak naman ni Buos kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at sa Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Uzias. Itong si Uzias ay ama ni Jotam, na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Nasa ikalawang araw na po tayo ng ating pagmimisa de Aguinaldo at piling ko naman po ay yung mga narito kahapon ay narito pa rin hanggang ngayon. Kaya maligayang pagdating po muli sa inyo at sa ating ding pong mga kapatid na nakikiisa sa ating online live streaming mass sa pamamagitan po ng TV Maria. Palakpakan at purihin po natin ang ating Panginoon sa isang panibagong araw at sa paggising sa atin. Sana po ay naintindihan po ninyo yung binasang mabuting balita sa araw na ito. No? Kung mayroon po kayong mga bagong batang panganak at wala kayong maipangalan at gusto nyo biblical, no? Dito kayo kumuha ng ipapangalan sa kanila. Ang kwento po ng Pasko, lalo't higit sa ating mga Pilipino, ay hindi nahihiwalay sa katotohanan ng mga karanasan natin sa ating mga pamilya. Every Christmas story, most especially for Filipinos, we cannot take away our experience of family.
in such a celebration. Pamilya na kinikilala nating mayroon tayong nanay, tatay, mga kapatid, mga tiyahin, mga tiyuhin, mga pinsan, extended families and the like. May mga tinatawag tayong mga pamilya natin kung tayo ay naglilingkod sa simbahan, ang ating mga spiritual families. Kayo din po marahil sa inyong mga kinikilusan, pinagtatrabahuan at pinag-aaralan, ating tinuturing na pamilya ang ating mga kaklase, mga kaibigan at kung sino paman. Hindi natin maaalis sa kwento ng Pasko ng Pilipino ang biyaya ng pamilya. Mga kapatid, sa mga narinig nating pagbasa ngayong ikalawang araw ng ating Misa de Aguinaldo, nais nating hugutin ang katotohanan na ito, na sa bawat pamilya, matanggap kung sino tayo at patatagin ang ating pagkatao. Nakilala po natin at narinig po natin ang ilang karanasan mula sa ating unang pagbasa na kung saan tinawag ni Jacob ang kanyang mga anak at itinatag si Juda bilang isang taong may haharaping magandang kinabukasan at magandang kapalaran sa kanyang buhay. Tanggap ni Jacob kung sino ang kanyang mga anak. Marahil alam niya na sa pagdating ng panahon ang kanyang mga anak ay sasablay. Alam niya na sa pagdating ng panahon ang kanyang mga anak ay may haharaping kanya-kanyang mga krisis. Pero sa loob ng pamilya, tanggap kung sino ka, patatatagin ang iyong pagkatao. Narinig din po natin na sa kung papaanong ang ating Panginoong Hesus mismo ay hindi lamang Diyos, kundi tao na may mga kamag-anakan, may angkan, ngunit here's the catch. Hindi lahat ng mga nakalinya sa pamilya ni Jesus ay perpekto. Kung nais po ninyong balikan isa-isa ang kwento ng mga saling lahi ni Jesus, marahil mapapatanong tayo, bakit naman ganyan ang angkan ng tinatawag nating Jesus na mabuti at makapangyarihan? May mga kamag-anak na mahihina ang kalooban. May hari na marupok sa kanyang buhay. May mga taong humarap sa iba't ibang skandalo. Mga taong mahihina po ang ating narinig. Kahit si Jose at si Maria na nagduda sa tawag ng Diyos. Pero muli, sa pamilyang ito, tinanggap nila kung sino sila, ngunit pinatatag din nila kung sino sila bilang tao. Ito po sana yung magandang paalala at magandang paanyaya habang tayo ay nalalapit sa Pasko at naghahanda sa mga madaming pagtitipon ng pamilya ngayong Pasko. Na ibalik muli natin na kapag tayo ay nasa pamilyang kinikilala natin, sa pamilya natin sa dugo, sa pamilya natin sa mga kaibigan, kasama sa simbahan, kasama sa pag-aaral, kasama sa trabaho, pamilya bilang isang kaibigan. Lalo tigit sa pamilya na dugo natin, natanggapin kung sino tayo at mula sa pamilya lumabas tayong malakas ang loob, may inspirasyon, may kakayanang harapin ang kapalaran dahil mula sa pamilya pinatatag at tinanggap tayo. Mula sa pamilya, tayo ay binasbasan. Tayo ay binigyan ng pusong may tapang at lakas. Dahil marahil ito po yung problema sa atin. Kung sino pa ang miyembro ng pamilya, si tanay man, si tatay man, siya pa ang hindi unang naniniwala sa kanyang anak. Yang anak ko, kilala ko namang basag ulo yan. Naku, walang pag-asa yan. Minsan, ang mga magkakapatid pa,
Sila pang mga magkakadugo, sila din ang punot dulo ng away. Sila pa din ang punot dulo ng mga pagkakainggitan. At hanggang sa kamatayan, wala nang nabuong pagkakaisa. Minsan sa loob pa ng pamilya nangyayari na ito ang standards ni mami at ni daddy. Ang standards ni mami at ni daddy, dapat sa pag-aaral, maka 95 ka pataas. Kung maka 95 ka pababa, wala kang baon. Hindi kita kilala bilang anak. Mahina ka. Minsan sa loob pa ng pamilya nangyayari na alam naman natin na may karupukan at kahinaan ang mga tao sa paligid natin. Ang asawa natin, ang mga kapatid natin, ang mga kaibigan natin, sa pamilya pa unang nagkakahiyaan. Sino pa ang unang nagpahiya? Mga kadugo mo pa. Kaya po, ibalik sana natin sa ating pamilya ang pagtanggap sa bawat isa sa atin kung sino tayo. Marahil, ang isang tao ay unti-unti pang natututo. Sabi nga ay lumalabas pa sa kanyang kahon. Pero mula sa pamilya, sana magkaroon na ang pag-iintindi at kung papaano anong ginawa ni Jacob sa kanyang mga anak, mangyari at magmula sa atin ang pagpapala sa mga minamahal natin. Gawin po natin ang kwento ng Pasko natin muli na sa pamilyang pinagmulan natin, doon tinanggap ako kung sino ako at kung sino man ako, pinatatag akong totoo. Kapag ka po una at ikatlong linggo dito po sa Manila Cathedral, ako po ay nagbibinyag ng mga 3 o 4 na mga bata. At syempre kada binyag ay naroroon ang kanilang mga magulang at mga ninong at ninang. At isa po sa mga habiling ko sa kanila ay ito, na mula sa inyong mga kakayanan at karanasan, lumaki ang mga batang itong hindi lang may tapang harapin ang kinabukasan, may pananampalataya sa Diyos, kundi lumaking minamahal ninyo at tinatanggap ninyo. Ang saklap isipin na lumago sa buhay na ito na hindi man lang minahala ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang sakit isipin na magpapasko, may kaaway tayong mahal sa buhay. Sa kwento po natin ng Pasko, muli nating ibalik ang lakas, ang saya na sa pamilyang mayroon ako, sa pamilyang kinikilala ko sa buhay na ito. Tanggapin ako at palakasin kung sino man ako. Sa akin pong pagtatapos, nais ko pong ibahagi, noong pong Marso, ang aming pong pamilya ay nabiyayaan ng isang panibagong bata. Ang aking pong kapatid ay nagkaroon ng isang anak matapos ng kanilang pagkakasal. 9 months na po yung aking pamangkin na si Rio ngayon. Hindi ko lang po maipakita yung kanyang litrato. Pero ang batang ito ay sa simula po ng kanyang buhay, kahit po siguro iharap ko siya sa inyo ngayon, ngingiti ho yung batang iyon. Wala ho yata siyang sinungitan ng mga tao, hindi ho tulad ng tiyuhin niya. Laging palangiti ang batang ito. Nung aking pinagmamasdan ng batang ito at ngayon pinagpapasalamat ko na may isa akong mabuti, masayahing pamangkin. Tinatanong ko bakit naman kapag kasinong makita niya, ngingitian niya. At kikiligin ho kayo kapag nginitian kayo ng batang ito. At marahil na sabi ko, siguro dahil ang nanay at tatay, kapag kagising pa lang sa umaga, ngiti na ang sinasalubong.
Kapag may mga taong dumadalaw sa kanila, ngiti ang isinasalubong. Kaya ang batang ito lumaki na kapag nakakakita ng tao, ngumingiti, may magandang kalooban sa kanyang mga nakikita. Dahil mula sa pamilya, tinanggap kung sino siya at pinalakas ang kanyang pagkatao upang sa gayon paglabas niya sa mga kaibigan niya, alam niya kung papaano maging mabuting tao. Mga minamahal na kapatid, idalangin po natin na muli sa bawat pamilya, tanggapin kung sino tayo at patatagin ang ating pagkatao. Bilang mga Pilipinong Katoliko, bilang mga pamilyang Pilipinong Katoliko, ibalik natin muli ang lakas, ang tamis na sa pamilya, tanggap ako kung sino ako, tanggap ang kahinaan ko, tanggap ang aking paglago, at sa pamilya, lumakas ang ating loob at lumago tayong mapayapa, pinagpala at mabuhay araw-araw. Magsitayo ang lahat. Bilang mga taong marurupok at mahina, idinudulog natin ang ating mga kahilingan sa ating Amang nasa langit, na dahil sa kanyang habag at pag-ibig, ay nagnanais na tayo ay maligtas at matutuhan ang katotohanan. Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating kaparian naway sundin ang kalooban ng Diyos at itaguyod ang ikabubuti ng mga taong nasa kanilang pangangalaga, lalo na ang mga dukha at kapuspalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang pamayanan, naway makilala natin ang kabutihang nasa bawat isa sa atin, maging mapagmahal sa lahat ng nakakasalamuhan natin at umiwas sa paghusga sa nalihis ng landas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naligaw ng landas at nakadarama ng pangungulila, pagkabagabag at pagkakatakwil, naway makatagpo ng pag-asa sa habag at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway mabuhayan ng loob at palakasin ang pagkabatid na sila ay mahal ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan at mamahinga sa kapayapaan ng langit magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandaling katahimikan ating itaas sa Diyos ang lahat ng mga panalangin iniaalay sa misang ito. Kalakipang ating panalangin para sa ating mga pamilya, mga kaibigan, para sa ating mga personal na kahilingan, at ang ating panalangin para sa bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, palakasin nawa kaming lagi ng kapangyarihan ng iyong pag-ibig. Huwag mong pabayaang guluhin ng mga alalahanin sa mundo ang aming mga pag-iisip, at huwag nawang mapang-ibabawan ng kasamaan ng aming buhay. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alleluia,
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga minamahal kong kapatid upang ang paghahain natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay ng iyong sambayanan, upang sa kagalang-galang na pagdiriwang na ito, kami ay pagingdapatin mong magkasalo-salo sa pagkaing ibinibigay mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap niya sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuluyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa umagitan niyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagbahala, kaming pinapagsalo mo sa iyong piging, ay pag-alabin nawa ng iyong Espiritu sa pananabik na magliwanag sa piling ng dumarating na si Kristo, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang pagbabasbas, nais ko pong kunin ng pagkakataong ito muli sa ngalan po ni Monsignor Rolly at ang binubuo ng Manila Cathedral Community, mga lingkod at aming mga kawani po dito, ang aming pong mainit na pagtanggap sa inyo at ang aming taus-pusong pasasalamat sa patuloy po ninyong pakikiisa sa inyong kabaitan at kabutihan para po sa ating paglilingkod. Purihin at palakpakan po natin ang Panginoon. Pasalamatan din po natin ang ating mga Manila Cathedral servants sa kanilang paglilingkod sa atin ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyo pong paglilingkod. Kasama po natin ngayong umaga si Monsignor Bernie Pantin, ang Secretary General po ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Mons, maraming salamat po. At pasalamatan din po natin ang nanguna sa ating pagkanta, ang koro po mula sa Santo Niño de Tondo Parish, ang Santo Niño Parish Choir. Maraming salamat po. At sa inyo pong lahat sa patuloy ninyong pagtangkilik at pakikiisa sa ating pong pagdiriwang. Kanina po ay inyo pong narinig bago ang pagdiriwang ang ilang mga paalaala sa isang taimtim at isang sagradong pagdiriwang. No? Ito po ay sana hindi lang natin lubusin sa panahon ng mga Misa de Aguinaldo, kundi sana po sa araw-araw na ating pagsisimba at sa linggo-linggo nating pagsisimba ay ating pong sanayin natin ang ating sarili sa katahimikan, sa maayos na pananamit at sa isang aktibong pakikiisa sa ating pong pagdiriwang. Ang aming pong patuloy na paanyaya sa inyo para sa ating mga Misa de Aguinaldo dito sa ating inang simbahan, kada umaga tuwing 4:30 at tuwing gabi sa ganap na 8 ng gabi. At sa mga gabi po ng ating pagdiriwang, tayo po ay nag-anyaya ng mga pari na makiisa po sa ating pagdiriwang. Sa darating po na linggo, December 22, sa lahat po ng misa po natin ay gaganapin po natin ang pagbabasbas ng mga imahen po ng ating mahal na Santo Niño, yung mga bambinelli po kung ating tawagin, ang mga sanggol na mga estatwa ng sanggol na si Jesus na ating pong ilalagay sa ating pong bilin. Mangyari pong pakidala po ang inyong mga bambinelli sa darating na linggo para po sa pagbabasbas ng mga ito. Ang ating pong mga Christmas Eve and Christmas Day, as well as the New Year's Eve Mass and New Year's Day Mass ay naka-post na po sa ating pong social media pages na inyo pong laging makikita po sa pamamagitan po ng internet. Muli po, ang aming pong pasasalamat sa inyong pakikiisa. Sana po ay patuloy tayong magsama-sama hanggang sa 9 na araw ng Misa de Aguinaldo. At gayon din, hindi lamang po sa Misa de Aguinaldo, naway magkita-kita po tayo sa kada linggo o sa kada araw ng inyong pagsisimba dito po sa inang simbahan. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria, upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan
na siyang tahanan ng tanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos.